So marami yung gumagawa dito ng bangka? Marami. Kahit saan ka magpunta, doon sa kabila meron din yan. Dito yan sa kabilang bahay meron din yan. Meron din yan dito, marami kasi dito yung gumagawa. Puro badyaw yan ang gumagawa. Wow. Yan yung trabaho ng mga badyaw, gumagawa ng mga bangka. Ayan, so pagkatapos ng halos 1 oras na akyatan mula doon sa baba hanggang dito sa tuktok netong Budbungaw ay narating po natin etong lugar kung saan tanaw po natin ang napakagandang isla o tanaw po natin yung mga isla na sakop netong probinsya. So nandito po pala tayo ngayon sa bahaging ito ng Tawi-Tawi kung saan makikita yung sentro netong probinsya. Dito sa kabila, yung sentro ng Bungaw. Ito po yung Sanga-Sanga Airport na nasa Sanga-Sanga Island at sa kabila yung mainland ng Tawi-Tawi. Ngayon, kaya tayo napadpad dito, pupuntahan po natin yung mga kakaibang lugar na dito lang natin makikita sa bahaging ito ng Mindanao. Yan, so hindi ko lubos akalain na mararating natin itong bahaging ito ng Pilipinas dahil nga sa sobrang layo nito mula sa sentro, mula sa Manila at dati hindi ganun kaganda yung transportasyon papunta dito, pero buti na lang sa ngayon ay meron ng airport at meron ng daily flight papunta dito, kaya nagkaroon po tayo ng pagkakataon na bisitahin itong lugar nang hindi nagta-travel ng matagal dito sa dagat. Kung sasakay po kasi tayo ng barko papunta dito ay aabutin ng higit 24 hours yung biyahe dito sa dagat, pero kung dito lang sa eroplano sasakay, hindi aabot ng 1 oras yung biyahe papunta dito. Bakit nga pala or saan nakuha yung pangalang Tawi-Tawi? Since po malapit po kasi itong Tawi-Tawi sa Malaysia, nasa couple of hours away lang. Ang Tawi-Tawi ay ang unang term ay Jawi-Jawi, meaning far away, parang malayong malayo. So kalaunan naging Tawi-Tawi na, hindi natin alam masyado ang rason kung bakit naging Tawi-Tawi, pero Jawi-Jawi po yan siya na ang meaning ay far away. Bungaw po kasi nasa municipality of Bungaw. Yung Bud kasi it's a local term for mountain or peak. Bud Bungaw, mountain of Bungaw. Ganun po. Kung nung mga nakaraang vlog natin, yung mga pinupunta nating bundok, yung pag-vlog natin ay mula baba pataas. Ngayon naman, mula taas, pababa tayo at ipapakita po natin kung bakit sikat etong Budbungaw sa mga turista. Grabe. Paakyat kami dito kanina ay talaga namangha ako at yon, excited na akong ipakita sa inyo kung ano yung mga nakita namin paakyat dito. So tara, let's go! So mapapansin po natin dito, etong higanting puno na nasa gilid lang na itong daanan. Ano po ito, sir? It's a mulabi tree. Ang sabi nila, ito daw yung pinaka-oldest na mulabi tree dito sa Pilipinas. According sa mga scientists dito, dati si late Sir Filimon Romero, ito daw yung pinaka-oldest na mulabi tree. Ayan, so mapapansin po natin dito, etong kahoy, etong frame na ginawa nila na marami yung mga nakatali. Yan, etong mga taling to ay may mga kaakibat na hiling at yun po yung mga dahilan kung bakit marami yung umakyat dito sa Budbungaw dahil nga sa tinaguriang Healing Mountain. Karamihan sa mga kahilingan na hinihiling dito ay yung tungkol sa kalusugan. Sana gumaling yung mga kamag-anak o yung mismong umakyat dito sa Budbungaw. Eto. Kung sa ibang lugar meron silang mga wishing well, may mga sinasabitan ng padlock sa ibang bansa. Dito naman sa Budbungaw, may ganito. Anong tawag dito, sir? Pagbagutan, tinatalian. Pagbagutan kasi bagot is not tali. Sa amin, sa Waray, paghigot. Dito, pagbagot. Tapos sa Tagalog, pagtali. Pagtali.
So yung mga unggoy na yan, ito po yung long-tailed macaque. Sila po yung nagsisilbing bantay dito sa Budbungaw. At mapapansin nyo po yung dami nila tuwing umaga kasi doon inaabangan nila yung mga aakyat dito sa bundok na may dalang mga saging. Pwedeng magdala ng saging, tinapay para ipakain dito sa mga unggoy. At yun naman yung inaantay ng mga unggoy. Rason para dito sila lumagi sa mga hawakan na itong hagdanan. Ito po yung local name nila, Duwak. So kumpara sa mga unggoy na nakasalamuhan na natin o nakita na natin dati, dito yung mga unggoy ay hindi ganun ka-agresibo. Yan, no? So kung halimbawa may dala po tayong naka-plastic, ay hindi po nila hinahablot kaagad. Ayun, tinitingnan muna nila kung mayroon silang pwedeng makuhang pagkain. Pero kung wala naman, ganyan lang. Hindi kanila papansinin. Tayo nga muna saglit dito sa mga waiting shed. So mula dito sa baba hanggang dun sa taas, may mga ganitong waiting shed na madadaanan. So mula dito hanggang dun ay nasa 7 ganito yung pwede nating masilungan bago marating yung pinakatuktok netong Budbungaw. Napansin ko nga pala dito habang umaakyat at bumababa tayo, marami yung mga insekto na kung tawagin nila ay labud. Ayan, so maliban sa mga unggoy, makakasalubong din po natin dito sa daanan, sa damuhan o sa mga puno. Itong mga ganitong insekto na kung tawagin ng mga lokal ay labud. Yan. So sa amin, sa Waray ay bayud. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag dito sa Tagalog. Paki-comment naman po sa comment section kung ano yung tawag dito sa lugar nyo. Yan, grabe, ang lalaki nila. Yan, o. Ayan, so nakita nyo naman maging dito ay nagkakaroon din ng matinding traffic dahil nga sa dami na ng mga sasakyan, lalong-lalo na neto mga tricycle. So kailangan po nating maghanap ng ibang shortcut para makarating tayo doon sa port bago mag alas 11:30 kasi yun po yung alis ng barko papunta sa Sitangkay. Baka maiwanan tayo dito. So okay na to. Ayan, thank you. Ayan, so yung ticket nga pala dito ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos one way papuntang Sitangkay. Sitangkay. Bajau tribe. Bajau tribe. Sama. Let's go. Buti na lang at nahabol pa namin etong fast craft kasi kami na lang pala yung inaantay para makaalis na etong fast craft. Yun, so maraming salamat dito sa Waikiki sa pag-aantay sa amin. At finally, yun, makakapagbiyahe na tayo papuntang Sitangkay. Iyon, no? So ngayong araw ay etong biyahe lang yung pwedeng masakyan ng mga magpupunta sa Sitangkay. At eto lang yung space netong fast craft. So nasa panghuling upuan na tayo kasi tayo na siguro yung pinakahuling tinanggap nila na nag-book dito sa Waikiki. Bumaba muna tayo dito sa loob kasi medyo mahirap lang tumayo dito sa labas.
Grabe, sobrang bilis na itong bangka. Tingnan nyo naman, umaabot na ng 63 kilometers per hour yung takbo natin. First time kong maka-experience ng ganito kabilis sa isang bangka na ganito kalaki. Grabe. Wow! Grabe! Hindi pa tayo sir tumawag pag halimbawa malakas yung alon. Hindi, stable. Ewan ko kung naririnig nyo pa ako dito, pero grabe yung impact ng hangin. Ganito pala yung pakiramdam sa nakasakay sa ganito kabilis na fast craft. Tingnan nyo naman yung nilapon ng tubig. Napapatakbo po nila ng ganito kabilis sa itong bangka dahil nasa 3 malalakas na motor yung nakakabit dito. Yan o. So nandito naman po tayo sa harapan netong fast craft at ito yung sa piloto, yung kapitan ng barko. Ito naman yung view dito. So first time po natin maka-experience ng ganitong travel dito sa dagat. Sobrang bilis na itong fast craft na abot sa maybe 60 kilometers per hour. First time natin na-experience o first time kong nakasakay ng ganito kabilis na fast craft dito sa Pilipinas. Yung huli nating na sakyan na mabilis na fast craft ay umaabot lang ng 30 kph, yun, 30 kilometers per hour, at yun po yung bumibiyahe dun sa Bohol. Pero dito, doble yung bilis ng mga fast craft. At etong mga ganitong bangka daw o barko ay dito lang ginagawa sa Tawi-Tawi. Sa lakas ng 3 motor, kaya pang mahigitan ng 60 kilometers per hour, depende sa kondisyon netong dagat. So ngayon, medyo nagbagal po sila dahil nga sa, ayan, medyo magalaw yung tubig, kaya para safe ay inaakmahan nila yung bilis netong fast craft. So narating na po natin itong coastal areas na itong Sitangkay. At dahil nga sa low tide kaya makikita nyo po dito itong mga mas maliliit na bangka na pagsasakyan natin papunta dun sa isla. So itong mga ganitong fast craft ay hindi na po kaya makapasok dahil nga sa mababaw na yung tubig, kaya lilipat po tayo dito sa mas maliit na bangka. Dito kailangan po nating magbayad ng 100 pesos kada pasahero. We're taking the boat from... Yes, we will transfer. So dahil nga sa lakas o sa bilis ng fast craft na sinakyan natin, kaya inabot lamang tayo ng mahigit 1 oras na travel papunta dito sa coastal area o sa bahaging ito ng Sitangkay. So dito nga pala, iba't ibang klase ng bangka yung meron dito sa Sitangkay. Meron po silang tinatawag na temper. Ayan, yung mas malaki. Merong kurikong. At etong tiririt o mas kilala sa ibang lugar na puppet. Ito naman yung tradisyonal na bangka. At meron pa yung speedboat. Yun po yung mga maliliit na bangka na may nakakabit na motor. Yun o.
nakita nyo naman, maging si nanay ay talaga namang magaling magmaniobra ng bangka. Kitang-kita po natin dito na halos lahat ng tao sanay sa bangka. Dahil nga sa napapalibutan na itong si Tangkay ng katubigan at itong katubigan din yung nagsisilbi nilang daanan, kaya halos lahat ng tao dito ay may bangka o marunong gumamit ng bangka. Kaya pinaka-importante na rin na makita natin kung paano nilang ginagawa yung ganitong klase ng mode of transportation para makita natin yung proseso. Let's go! So marami yung gumagawa dito ng bangka. Marami. Kahit saan ka magpunta, doon sa kabila meron din yan. Dito yan sa kabilang bahay meron din yan. Meron din yan dito, marami kasi dito yung gumagawa. Puro badyaw yan ang gumagawa. Wow. Yan yung trabaho ng mga badyaw, gumagawa ng mga bangka. Halimbawa na lang dito sa speedboat, inaabot ng magkano yung paggawa? Mga ganyan, mas mga 50,000 na yan siya. Etong puppet, Lagay natin mga 30, 25 ganun. eto naman yung temper. Ito yung mas mahal kasi pipiliin pa yan yung mga kahoy niya gawin. Mas mahal yan, mas mga abot yan 200 ganun. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong bangka na tapos nang gawin. May mga pintura na detalye. Yan, so dito daw sa bangka na to ay umabot na ng mahigit 60,000 yung nagastos. Dito pa lang sa frame, hindi pa kasama yung makina na ikakabit dito. Kita nyo naman yung itsura, pulido yung pagkakagawa. So ilan lang po ito sa mga ginagawang bangka dito mismo sa Sitangkay. Ito yung mga ilan sa mga skills na kayang magawa ng mga badyaw. Yung alam lang po natin sa mga badyaw ay kayang lumangoy sa tubig ng matagal at kayang mabuhay sa ganitong klase ng lugar. Hindi po alam ng karamihan na magaling ding gumawa ng bangka yung mga badyaw. Tingnan nyo naman yung kanilang kayang gawin.